When we are dealing with depression, we're talking about the mental state. Nga tao di ay maabot yun ang panahon siyang kinabuhi nga naa siya'y pagkasubo siyang kasing-kasing. Do you have feeling like that today or this week? I myself, I experienced that this week tungkol kaya binako na anak ko'y foamy urine. Kanang foamy urine, mo din na siyang resulta sang proteinuria, kanang excess sa imong protein, wherein di na masala sa imong kidney. And I felt so sad tungod kay every time matanaw ko kay Willie Ong o ubal pa diha nga mga doctors online, murag pre-preha gyud ang amo ang symptoms nga makit-an sa CKD. CKD stands for chronic kidney disease. So there are times nga maluyag gyud ko nga wherein nga akong gibate murag wa na gyud gana mulihok, way gana mo trabaho ug maski sa imong kaon usahay wa kay gana tungod kay gawno na lamang ka basi makadaot samot sa imong gibate. In the time of Elijah, nasa gitawag nga depression. Siguro makaingon ta, this is Elijah. This is the prophet of God who just won on Mount Carmel. Nidaog siya sa Mount Carmel. I will just give you a little story about Mount Carmel. That was the time wherein nasa competition na kung sadiin kung kinsa ang ilahang pag-ampo nga madungog sa Diyos, nga there will be fire from heaven nga i-consume ang sacrifice, mo itong tinuod nga Diyos. Nganong niabot sa aning sitwasyon is because Israel or the Jews left the Lord. Niadto sila sa gitawag pagsimba kay Baal. Baal is the divine. Baal is the male divinity of the Phoenician or Canaanites. In other words, usa siya ka Diyos, dili tilod nga Diyos. Now, it so happened nga ilang hari during this time, si King Ahab, nagtuo po diha. Which is ang iyang wife, na si Jezebel, meaning, Baal exalts. So, ang i-exalt si Baal. So, you see, pag gani ang government o ang gitawag nato nga religion mag-usa o ang usa ka faith mag-usa, delikado. Kaya naman, you are only fighting against false teachings and religious teachers, but also you are fighting with the government. Grabe ang sitwasyon ni Elijah. And this Mount Carmel, naghatag kini sang dako nga pabor, unta. You know why? It's because the 150 prophets of Baal, when they were in Mount Carmel, nagbuwas ang sacrifices sa Balak, so di pa ni Elijah, dugangan nyo pa na, sang itawag nyong pag-ampo, pagtawag sa inyong Diyos, kay basi siya, nakatulog o siya, basi nagalaroy-laroy pa. But when Elijah prayed, lahi. Kaya nga naman, when he prayed to God, God answered his prayer. In opposite or in contrast with the 450 nga mga prophetess or prophets ni Baal. Ang ilang mga lawas, ilang pang ginasamad-samarana, they cry out, Baal, Baal, hear us. Dungga kami. But there is no answer. Again, when Elijah prayed, the Lord answered the prayer of Elijah. Fire came from heaven. We can read that in 1 Kings. Nga kung sa diin ang Diyos itubag sa pag-ampo ni Elijah, og naagyo'y consummation. Na-consume gyud ang sacrifice. So makita nato that the people saw that the God of Elijah is a true God. Maski na pa ni gitawag nung tubig sa palibot, gibubuan pa, there's no fire under, but the Lord sent fire from heaven. And this was a victorious one. But you know what happened? Ang pagtuo ni Elijah, nga grabe ang iyahang gitawag nga pag-obey sa Diyos, ang ilang demonstration, ang iyang gitawag pag-persuade sa mga tao, and there was also fire from heaven, nga ang Diyos ko nagpakita siyang gahom, and yet people are not turning to God. Kaya nga naman ilang una-una still, na si King Ahab, na si Jezebel, but other than that, that is their personal choices, nga ang gusto nila, magpadayon sila sa Diyos nga pagbuhat. Wherein they are not keeping God's promises. In fact, sa unang mga panahon, they killed the prophets.
So this is what happened in the life of Elijah. Now, since there is no such thing, no, sa kitawag natong dakong kausaban, though those 450 prophets died, ang hitabo, si Jezebel, pagkadungog niya sa balita, they were defeated, ang saan sulti niya? Sultihi, no? Gisugo niya iyang sulugon, padali. Aing na si Elijah sa akong mensahe. Ang akong mensahe mo ni, ugma, patsyon ko sa akong Diyos ni Baal, kung di mamatay na si Elijah. Now, si Elijah, humanini sa usa ka contest, imbes nga siya magpahulay o mag-rejoice, sa kadali nga panahon, siya nakaangkon sa hadlok. Kaya nga naman, ang iyang life na ang at stake. You know why? Because he felt that he is alone nga siya na nag-inusara. Sa atong kinabuhi, usahay, ayan na atong mga pagbati, yung kusadiin kita, nag-feel na to, ang kita na lang nag-inusara. And depression is real. Maski kita, mga anak sa Ginoo, maski daghan ta mga victories nga nahuman sa atong gitawag Kristohanon nga lakaw, there were times that we will be tested og makaangkon po ta og kaluya. And so ni Elijah, pagkadungog niya, I will flee. Malagyo ko, magpalayo ko. And he did. Niya ito sa Beersheba, dito sa Judah, wherein ang king dito, Diyos noon, pero still, nagya po siya kahadlok because powerful ang gaapas siya. Hanto, dilingkod siya sa usa ka broom tree o gitawag nga juniper tree. Dito nagpahulay siya og nakatulog. And the angel of the Lord in 1 Kings chapter 19, gigunitan siya, gipukaw siya. Giingnan siya, arise and eat. Kadalawag yun ba? Bangon! Kaon! Kay laas pa ang imong lakaw. Nga naman, naisugo ang Diyos kaniya. You see, this is something nga atong iponder karon nga kita dahil mga Kristohanon, we are all vulnerable when it comes to depression. Usahay, di ba, ang depression, mag-ugat na siya sa stress. Okay, nang itawag na itong psychological condition na to. We are not of this world. Dili tayo kakalibutan. We are citizens of heaven. However, ang atong lawas napa dinhi sa yuta. And we are all prone o susceptible sa klase-klase nga mga suliran sa kinabuhi. O ang mental health, importante diay na. Usahay ato na siyang inasalikway lang, I'm a man full of skills. I'm a man nga puno ko sa diskarte and I can do that. Pero di ay mabot ang panahon that we will be overwhelmed by those problems. That those problems are daunting. It will make you discouraged because of fear. Ang imong kahadlok, murag ilaga sa mong kasing-kasing ba, nga mo una, mudagan. Personally, I did experience that. Kanang anxiety, dili sa yon, kanang naanakay, patig sa imong lawas, plus naapakay mga pressures, daghan mga butang, tapos kulang na ka sa panahon niya, ang imong kusog kulang, o lisod yun siya tubangon. But thank the Lord is because naaday tay guidelines. Naaday pulong sa Diyos. Pasalamat yun kumayo ana sa Ginoo. Si Elijah, we can find a lot of lessons here, but we will just learn two things na makita nato. Nga in Elijah's life, darkest moment, na italo ka butang, nga matunan nato dinhi. Nga kung sa diin, sa kinabuhi ni Elijah, despite siyang despair, tungod siyang fatigue, nakaangkon siya sa gitawag nga lesson siyang kinabuhi. Temporary ra niya, kini siya bitaw ni baktas, dili sayon kanang mudagan ka tungod sa imong kinabuhi, kanang flee for your life, di sayon. Imagine patsyon ka. So siguro sa una, isog siya, pero naabot din sa punto nga ang iyang weakest point o iyang soft point, natandog. O bitaw ni Usahay, matanaw to sa ka-leader, he's a tough leader, pero wata kabalo, nga naapa sa mga soft point, because we are all humans. Pero salamat sa Diyos, kaya siya nag-feel sa kakulangon or emptiness. There was a soldier
nga nasa Medal of Valor, Medal of Honor. Gitawag siya nga Hero of Heroes. Kumbaga kung sa tanan ng mga bayani, siyang pinakabayani. Nga naman, in World War I, nasa gitawag nga batalyon, gitawag ni nga Lost Battalion. Why? Because they are behind enemy lines. But pasabot na nasa sadapit sa kalaban. So grabe ang ilahang sitwasyon, nga trapped sila dito sa kalaban nga teritoryo. Pero makita nato nga sila naging triumphant, o makita nato nga siya usagid ka brave nga tao. In fact, ang gitawag nilang Tomb of the Unknown Soldier dito sa US, siya yun ang isa nag-serve dito sa pinakauna nga sundalo nga dito gihaya. Pero sad to say, this person named Charles Whittlesey, 2 weeks later, nakitaan siya sa usa ka cruise nga kung sa diin niambak day siya para magpakamatay. So makita na nato murag wa may hinungdan sa gera isog. Pero siyang personal quiet times ay mga personal nga ma-despair pag ang feelings nato day mo creep in. Wala gay mingon nato nga isog yun. Kaya nga naman, sa iya di ay pagka-inusara, siyang mga moments kung sa diin siya quiet, in contrast sa public nga strong siya, kusgan siya, pero dito di ay ang despair nag-sit in, dito napildi siya. He ended his life. Dili sa bullet, dili sa gera. But you can see in the life of Elijah, mo po naitabo siya that he won the contest. Pero nabaliktad. Instead nga dito nga maging stronger pa siya, siyang faith sa Diyos is because the Lord sent fire, that is a miracle, pero nabaliktad, lalo siya noon naluya, tungod kay wala day outcome. Usahay sa atong pangalagad, pag nagtanaw lang ganita sa gitawag nato nga outcome, result, maluya ta. Kaya nga naman, usahay man God, ngitanaw nato ang ministry nga human effort. Saan ang human effort? Kaya ang pinaagi sa akong kusog ba? Sa akong kaalam, sa akong diskarte, sa akong abilidad. Nya karon sa grabe ni mong pagpaningkamot because gigamit may mong skills or God-given nga gifts, marag wala may outcome. So, what happened? Now, ang tao, ang alaga sa Diyos, maluya. This is what happened to Elijah. Ang feeling niya manggod, iyang trabaho. In fact, if you read the verses, ingon din sa 1 Kings chapter 19, ang iyang giingon, nga sulti niya, dili man ko mas maayo di ay so bang propeta. Kaya mga propeta nauna na ako nasangyaw gipang patay. Wag gyapon kausaban. Ang mga tao nga simba gyapon sa dili tinud nga Dios, ang mga tao wag gyapon naggunit sa covenant sa Ginoo. Sa mga probinsya sa Dios wala sila ni salig. Basin ako sunod mamatay pod. But we can see sa ato diay nga kinabuhi, dapat masabtan nato ang mga prinsipyo sa pulong sa Dios para dili ta basta-basta magbigay. Now, we're not saying nga dili ta pwede maluya. Pwede ka ma-stress, ma-depressed, may panic attack usahay. Gakitabo na siya. Bitaw ng uban, matingala nga sige mig-antog doktor, wa may resulta nga negatibo. Pero na ako'y problema. Pero ang problema mo di ay na kay panic attack. Naada kay kitawag anxiety attack. Anxiety disorder. O kay kitabo na siya. Kaya usahay mo kitawa pa na itabo, grabe na itong pahununan, nag-advanced thinking ta, dili pa yun positive, negative pa yun. Sa gisig og tanaw-tanaw sa mga kwan sa YouTube, yung ko pre-pareha man sa akong kondisyong gibati. I need to see a doctor. So, kailangan may urinalysis. So, pagkabata ito, sir, wa man kay problema diya sa imong urine. Nilipyayan ako. Ano man, nawala nga akong kwan. Kasi, akong asawa, maingon mo weird na magkakaroon ng mga inadlaw. Kay luya ba? Luya. Siguro tungkol po ni kay nabaog pa akong puko. Nagkakuha na, nagkasunod-sunod na, napoy pressure sa trabaho. And you can see that every one of us is prone to this.
But we can see nga ang pulong sa Diyos di ay na siya di ay tuwag antidote, na di ay sa solusyon. Salamat Diyod sa pulong sa Ginoo. Kaya every time nga maabot di ay ni sa tong kinabuhi, na di tay panglaban. Na di tay panglaban, kaya dili easy. Kaya mas mga tao tayo itong isog, matingala ka how they ended their lives. Mas ito sa Philippines, di ba, natin mga balita, mga former nga mga generals, pero sa man, they took their lives. Nagbigay, kaya naman wala kakaya sa presyo sa kinabuhi. Naulelahi man ta ginatubang, pero makita nato nga kita tanan, mga tao din sa yuta, nga naatay, mga pangilanganon everyday, and sometimes, mas dako pa sa atong usahay nga mga pamaagi o diskarte ang maabot sa atong kinabuhi nga wherein manghatag ka natog kaluyahon. There are two things I just want to share with you. In dealing with depression, the first one is by understanding that God offers His presence to us in life's darkest moments. Naamang gyud mangit-ngit nga mga butang ngitabo sa atong kinabuhi o sitwasyon. Pero salamat kay ang pulong sa Dios nang ingon nga naa ay tabang. Ay ingon sa salmista, sulti niya, my help comes from the Lord. I lift up my eyes unto the hills. Kaya nga naman ang tabang gikan dai sa Dios. So usahay sa atong pagtanaw sa atong problema nga mas dagko pagyod sa atong mga diskarte o ang mga abilidad. Pero salamat mas dako pugiday ang Dios sa atong mga soliran. Amen. In verse 5, 1 Kings chapter 19, then the angel touched him and said unto him, arise and eat. Wala gipasagdan sa Dios si Elijah. Nga naman, si Elijah tinuod, nag-admit siya, ang kanindot ang Elijah, no? Kabalusa mo ila siyang suliran. You know, ang first bitaw nga stage sa atong solusyon sa atong problema, kanang mo ilata sa atong problema. Amen? Kanang may problema ta ba? Kanang mo ilata nga natay problema. Ang problema, kuha ta nag-ila nga natay problema. Do not ignore your problem. Usahay na pagkatalawan nato, di ta matong doktor, kaya nga naman, base may bawaan, ngalala na akong sitwasyon o kondisyon. Di ta gustong wadto, kaya base makagasto tagdako. Pero kabalik tara na may tabo. Kung di nato na ipatanaw, di ta magpa-check. O sa may tabo, mulala ang atong sakit, o mas dako ang atong gasto. Right? But sometimes you are so coward nga mo admit nga natay problema. You know, importante sa tubangan sa Diyos nga kita magpaubos sa atong kaglingon, mag-ila sa atong kakulangon, o tungod sa atong kakulangon, nag-ilata nga naay Diyos sa atong kinabuhi. Diya karon may lugar ang Ginoo. So sama bitaw sa atong kaluwasan, kung di nato i-admit nga kita makasasala, and we will not confess that sin. Confession means admittance of guilt. Dili ta mangayog sorry. Lord, please forgive me. I cannot save myself. Doon na 10 commandments, pero maski unsa na ako ka-follow ni, mapakyas gyapon ko. Pero salamat sa grasya sa Diyos. Kaya nga naman, pinagi sa grasya kita ng aluwas. Ephesians 2:8. So, ang balaod, wala lamang gihatag sa Ginoo para lang ang tao ma-restrain o ma-control, nga di sa maging lawless, but also to show us that we are all sinners and fall short of God's glory, and therefore we need a Savior. Muna nakasunod diya si Jesus Christ. Sa atong kinabuhi, daghan na gyud mga panahon na kusa din ang Diyos di ay nagagunit nato. O nagaingon, bangon diha! Ilha ang imong kakulangon. You know, the prodigal son, sabi niya, I must arise and go to my father. Nga naman, na-realize niya ang iyang sitwasyon. Na dili dahil sa yon ang magpakaon sa baboy o mukaon sa pagkaon sa baboy. You know, importante sa atong kinabuhi na ma-realize nato nga ang Diyos dahil nag-offer siyang presensya. Last Sunday, we've talked about contentment in Hebrews 13:5. Ayaw mo kabalaka kung sa inyo kinakaon. Pero salamat sa Diyos, kaya nga naman, nagsaad siya kung saman, I will never leave you nor forsake you. And that is His presence. Even though I walk in the shadow of the valley of death, I will fear no evil. David said, for thou art with me. Ang kanindot kung kita mga anak sa Diyos, mas kinahata sa troubles, gawnaw na ta Ginoo permi ba?
nga Lord, ikaw ra gyud ang akong dalangpanan. Ikaw ra gyud ang nakasabot sa akong sitwasyon. You know, our inner struggles, only the Lord knows. Mabitaw na kung kita nata sa kahuyangon, dili po taan nakapaspas mo dyan sa uban. Because we really don't know their inner struggles. Wala ta kabalo sa ilang mga battles eh. Usay mo tanaw lang ta sa ilang actions, pero wala ta kabalo. May ibang ganito no, gasmile lang, pero di ay nada gibati. You see, makita nato sa kinabuhi ni Pablo sa iyang life, nagyapon siya yung mga struggles. Nga dili nga ingon nga ako, na anak ko sa punto niya na, nga dili ko pwede matablan pud ko. So pasalamat siya kay ingon sa Ginoo, my grace is sufficient for thee. Ang grasa sa Dios sufficiente alang kanako. In verse 7, the angel again said, arise and eat because the journey is too great for you. Does Jesus care? Yes. Ang Diyos, sa ipasagdan niya si Elijah. Si Elijah nasa sa despair, nasa sa depressing moments yung kinabuhi. Kay feeling niya siya na lang nahabilin. Pero ang Ginoo, nagpa-remind kaniya sa iyang presensya, pinangis anghel. Pinagis anghel. Muna sa atong Sunday school kanya, di ba? This messenger is angelos. No, here, no, sa Hebrew is malak. Gipadala sa Diyos iyang mensahero. So dito, mabati ni Elijah ang presensya sa Diyos, na maski nasa sa kalisod, wala sa gipasagdan sa Ginoo, naaday sa alalay, naaday ang Ginoo. Kita po mga Kristohanon, every time nga natin suliran sa atong kinabuhi, especially in the middle of the night or early in the morning, nga usay makamatata tungod kay naatay magibati sa panglawas o makahinungdon ta sa klase nga problema nga molisod na nagbalik tulog. Salamat kay may Diyos ta nga atong maistorya. Nga ang Diyos wa ka katulog. Moingon bitaw ni Elijah, basi ang inyong Ginoo nakatulog pa o nagasuroy-suroy pa. Pero ang Diyos nato ingon sa Biblia, wa gini sa slumber nor sleep. Ang Diyos nato 24/7 kanunay siya abli. Abli sa kanunay. Ang kanta kanina sa special number, what a friend we have in Jesus. What a friend. Kabalo siya ang atong mga problema, kabalo siya sa matag detalye sa atong kinabuhi. Masiga na imong very hair, iyang na-count na siya. Kabalo siya kung unsa gitabo sa imong kinabuhi, wala pa ka na tao sa kalibutan, unsay matabo sa imong kinabuhi, kabalo ang Diyos. Walay butang ang Diyos, wala na sayod. Now si Elijah, ano yung pagbati, but you know what? Grabe ang Ginoo. If you read the story, and we cannot read all the story because of the time, pero makita nato sa Biblia, nga ang Ginoo, wala niya kayo gina-entertain ang gibati ni Elijah. No, si Elijah, nasa gibati, nga dili maayo. No, he was so sad. He was so afraid. Pero the Bible says, nga wala niya kayo entertain, it's because dito ang Diyos sa solusyon. Kaya kasabot ang Ginoo mubati yung tagkadlok. Pero ang Ginoo dahil go-offer og solusyon. So tinya, arise and eat because the journey is too great for you. Kaya nga naman, naisugo ang Ginoo siya, lakaw. Now that was a 300 miles nga paglakaw. Siyang sitwasyon, padulong dito sa Mount of Horeb, the mountain of God. Mo po ng mountain nga kusadiin si Moses, nakikita sa Diyos. Ang gitagaan sa commandments. So dito gyapon sa cave. Pero pagabot siya sa cave, ang Ginoo nag-ingon gyapon pinaagi sa anghel, unsa maginabuhat mo diri? So ang Diyos nagpadama kaniya pinaagi sa strong winds, sa earthquake, and then the fire. O nakigistorya ang Ginoo siya. Karon, naistorya naman ni si Elijah. So tinya, Lord, akong gibati karon. Dili sayon kay nga wala kalahian. Ang mga Israelita nga akong serbisyohan alagaran, mao magyapon sa una. Ginapatay niya mga propeta. Huwag yapon sila nagsunod sa iyong mga sugo, nagsimba yapon sila Diyos. Ug ako karon naginusara na lang. You see, ang kanindot lang kay Elijah, doon na sa mga complaints siyang kinabuhi, na sa fear, kanunay gapon siya nakigistorya sa Diyos. Kita mga igsoon, mas kinaata sa middle, sa trouble sa atong kinabuhi, ayaw gyud biya siyang pulong.
Read His Word. Pray and talk to Him. Si Elijah nakikistorya sa Diyos. Though sa story nga niya, makita nato nga di na dahil nadunggan ang boses sa Diyos. Maybe siguro, preoccupied siya sa mga laing mga butang, no? Yung huna-huna, no? Na ano siya, tapos saba. Oh, saba lang nadunggan niya because of the strong wind, usahay sa itong kinabuhi, no? Ang small voice sa Diyos, usahay di nato maminawan ba? Kaya ang ato lang madunggan kanunay unsay kusog nga mga pulong, especially no unsay pulong sa ato mga di maayo nga mga higala sa ilang mga pag-advise, siguro gatan-aw tag mga movies diya or uban mga counseling nga dili po Diyos nun. So usahay di ta kapaminaw sa pulong sa Diyos, but you know what, you need to take heed to the Word. Maminaw kita sa pulong sa Diyos. Mabito ingon sa Bible, trust your God. I mean, guard your heart, for out of it is the issues of life. And guard your heart is because, our heart is deceitful. The Bible says, ang atong kasing-kasing malimbungon. And sometimes, it's really daunting. It will overwhelm us. We have faith in God. Pero sahay, kinibitaw mga voices sa palibot, daghanta madunggan, magrabe pagid ang atong sitwasyon. Malakaw dili ta careful niini, mas kuyaw pagid ay ang matabo sa sunod nga panahon. Importante nga masabtan nato sa pulong sa Dios nga ang Ginoo di ay wa kita ginapabayaan, wa kita gibiyaan. Like the footprints in the sand that is very common to all of us. Nagreklamo na gyud siya, Lord, ngano man ni? Panahon nga naglisod ko sa akong kinabuhi, isa namang yun kaparisan nga makita nako dinhi sa sand nga footprints. Usa ito bang? It was then that I carried you. Kita man lang gabiya sa Diyos ba? Kung feeling nato layo ang Ginoo, dili ang Diyos na biya nato, kita. Maybe you are not praying with intimacy. You are not reading attentively. Wala na itong mga basic. You are not worshiping God sincerely. Daghan mga factors na contribute na kita nabugnaw sa Diyos. Never gyud ang Ginoo nagbiya siyang katawhan if you will read the entire Bible. Ang tao yun. That's why there's a song that goes, in Don Moen, sabi niya, I will sing, I will pray, though you seem so far away. But I will sing, I will pray. The moment nga feeling nimo lisod iampo, that's the best time for you to pray. Kung naglisod na ka sa pulong sa Diyos sa pagsalig, that's the best time for you to read the Word, meditate upon it. Trust God completely. Yung man, grabe ang yawa. Ang yawa gusto niya sakyan atong ibati. Nga gusto sa yawa nga, like Job, kung saan man na imong Ginoo, biyahe na. Grabe mong pangalagad sa Ginoo, tapos inganan itabo siya mong kinabuhi. Ikamit pag yun, ang iyang asawa. Whom you love the most is the one who will hurt you the most. Usahay, atong mga loved ones mo pag masakit kay atong mga partners, o mga duol sa atong kasing-kasing, pamilya ba nimo, parente, o friend ba nimo, muna usay po mo duot nimo. May samot na noon. Pero kung ikaw firm sa imong belief in God, in your trust, di mo sila paminawan. What Job replied to his friends and his wife, ingon niya, blessed be the name of the Lord. Dalaygon gapon ang Ginoo. He give and He take away. Naked I came out from my mother's womb, naked will I return. Wala man ko'y dala. Usahay nung mga butang sa itong kinabuhi, even our very lives, makuno natang ato ni. O sa tinuod lang, wagi ato. Iyatanan sa Diyos. This is just a borrowed life. May mom, wrote me a letter. Ako yung nabasa line by line, man. Gusto ko lasapon ang iyang sulat. Okay, lahi man ang mga mama god magsulat ka ng nagi pagbati iba. Di gusto ma-miss. Ingon niya, you have your borrowed life. Thank the Lord for your borrowed life. And indeed, ang Ginoo gyud maayo gyud. There were two darkest moments in my life. The first one, katong nakoy accident. I will not tell it in detail. Some of you knows that. Pero grabe yun ang pangitabo. It was really a depressing moment. To the point nga, ubal, maingon sa kuwa, kung ako sa imuha, wala na ako nabuhi ba? Kaya grabe tabo sa mong kinabuhi.
Ang uban, wala nakakilala itong deform na ikong dagway. Ang uban, wala na gyud sila gitawag nga paglaom, pagkakita. But you know what I answer them? Pasalamat ko sa Ginoo kay buhi ako. It's not about me lang, kundi ang akong family. Ang akong mama, papa, lipay, mami, daddy ko kay naapa ko. And of course, because I still feel the pain, but pasabot buhi ako. When trials comes in our lives of difficulties, monetary ba na siya, financially, emotionally, physically, mentally, kung naatay mga troubles, pasalamat ta kay buhi pa ta. Amen? O pasalamat ta, kay samtang buhi pa ta, ang Diyos nagalihok na to because the Holy Spirit who indwells you, buhi na siya kanunay, naghatag kanimong kusog. Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Dili pinagi sa akong kusog, dili pa sa akong gahom, pino sa espiritu nga naan ako. You know, the inner strength. Dili na siya basta-basta kung wala kay gitawag nga Holy Spirit. Dili na siya basta-basta lang maangkon sa tao. I remember when the doctor told me, you know, grabe ang fighting spirit, ani. No, di na kayo ko kadugang ana. Pero siguro, maugin ng ako ang personality. I have not mentioned before, no, sa concerning sa ito ang competition. You know, I have a dominant personality. Tinatanaw nyo siguro, murag relax na ni pastor, no, mapailubon, pasensyoso. Pero that is the fruit of surrender life. When I was in seminary, akong pinakataas sa among sa personality. Dominant yun ko. When I was in UM, sa among klase, sa LSTP, ako po ang pinakataas sa among personality test. Pero you see, it is not based on your personality. It is based to the one whom you trust. Sa Diyos nga imong gisaligan. Kay kung imo lang kusog, imong diskarte, maabot ang panahon, mas kuyaw pa na imong problema sa imong diskarte kusog. Kung musali ka sa imong kaalam, si Elijah, grabe ang iyang influence. Imagine that, no? Ang fire from heaven, nakanaog, is because of your prayer. Sa tupa, effective ay mong prayer. Duol ka sa Diyos. Pero niabot siyang kinabuhi nga mas kuyaw pa diay ang problema kaysa siyang abilidad. Pero salamat kang Diyos wa nagbiya kaniya o giilan niya ang presensya sa Diyos. Kay may istorya pa man siya sa Ginoo. Pero kanang gitawag nga kagool, mas lisod na siya kung di pagita mo duol sa Diyos. Samot pagitag lumson sa kagool. Are you experiencing that today? Kanang gitawag na depressing moment? The second darkest moment sa akong kinabuhi is the death of my father. Lisod yun siya. Even in psychology, mo ng pinaka-grabe nga adjustment ng mong buhaton. Tingano man, the loss of the loved one. Grabe yun. O dili yun sa sayon. Kanang mo face tag reality. You know, sa atong kinabuhi, we have all our own stories. You have also your story to tell. Pero ang common denominator natong tanan, nga ang Diyos wa ginagbiya kanato. It's not yet the end of the rope. And the end of the tunnel, there is light na ikahayag. And there is still hope. Nga naman, ingon sa verse 18, yet I have left 7,000 in Israel, all the knees which have not bowed unto Baal. Naguna-una si Elijah, uy, ako naman yung Sarah, lahi na ng istorya ni. Pero diay sa tinuod, napay si 7,000 dito sa Israel nga wala ni yukbo kay Baal. Ano usahay manggod, usahay mo kung na nato ba? Nga grabe atong problema pero napaday solusyon. Usahay ang atong mga facts kulang. Wala sa tanag-gather ba? Nag-una-una daan ta, nag-presume ta ba? Muna nga atong huna-huna usahay, muna mo mismo mag-torture ka nato. Usually ang atong bitawang panguna-una sobra-sobra sa realidad. Right? Kanang wala, giunahan nato mga panghitabo, mga butang ba, tungod ng fear. Pero di ay, kung unahan nato sa sitwasyon nga nastabang sa Diyos, di man anak di kadako. Diba? Of course, hindi kita maging problem-free, pero makita nato nga kung kita matubang nga may kaisog uban ang Diyos, makaingon nato, di man di ani di ay kakuyaw. Salamat, Ginoo.
So dito nabuhian sa kaisog si Elijah. Nya later on, napaday si Obadiah, nag-serve sa palace. Ug naa siya yung 100 prophets nga ginaalagaan. Ano yung sa feeling nato sa bulaton sa Diyos, no? Nga murag kita na lang yun ang kamot ng alagad. Ang Ginoo, ang iyang trabaho, di na pasagdan. Siya magbutang sa mga trabahante. You are alone but not lonely. Because later on, we can read nga nasa Elisha, nga sunod nga propita, nga magpadayon siyang trabaho. You see? Two heads are better than one. Kaya kung siya hapit na matumba, naay mo lalay. Grabe mag-provide si Lord. What if kung si Elijah, wala nag-iilang presensya sa Diyos? Wala siya naging istorya, sige, nang luod na lang yun siya. Or gikuha niya yung kinabuhi. Wala'y nahitabo. And you know, as I mentioned earlier, ang Ginoo, dili siya nagpabilin sa atong problema. He's not dwelling in the past. And you and I must not dwell in the past. Look at you today and look for the future. Ayaw sige tanaw lang sang una pa nga di mo na mabalik. You cannot undo the past. Personally, wala na to eh. No? Di na ako mabalik ang tanan. No, naputol na akong bukog. No, akong ilong napango na. Mo tingala sila tagas may ilong anak ni pastor. Oh, sa kabantay ng ilong nila mo ginang shape sa akong ilong, no, especially si Glenn. Oh. You cannot undo the past. Wala kay mahimuan na. Kaya nga naman, kung silang tanaw sa imong past, sige lang kag-frown, sige lang kag-kaguol. Pasalamat ka sa Diyos nga buhay ka karon. Kung unsay naani mo karon, i-enjoy mo na, pagyamanin mo. And you must look forward, you know? Kaya yung sa Ginoo, because the journey is too great for you. Gapaminaw ang Diyos, sa mga complaints ni Elijah. Pero ang Ginoo, wala siya nag-stick diha, nag-dwell. Nasa'y planong ipabuhat kay Elijah.